Welcome again sa Pitbull Deliver. Lodibert lang po. Idol Bert for short. Dahil araw-gabi pinaratangan ang simbahang nagdala ng cross ni Kristo, ito'y ating walang sawang ipaliwanag sa punto di vista sa simbahan at hindi sa sariling unawa sa nag-akusa. Mga bro, dito sa Zoom, brainstorming muna tayo. Bakit ang Katoliko lang ang pinagtulungang siraan ng mga Protestante tulad ni Eli Soriano? Bakit hindi na lang sila ang magsisiraan? Dahil halos naman sila'y magkabats o magkasing edad lang. Bakit ang Katoliko pa na nanggungis na sa katandaan ang siya pang pinag-initan? Environmentally speaking, kapag ang mangga ay marami ng bunga, siyempre kailangan ng pitasin dapat sa may-ari. Yung hinog o matanda na ha, pero inunahan ng sino-sino, binato at naglaglagan. Kaya ganun ang simbahang Katoliko, marami ng membro hindi na gaanong maasikaso. Ikaw, Yani, plano mo pa naman magtayo ng sariling relihiyon. Bakit gusto mong magtayo ng relihiyon? Ano nga bang pamagat ng relihiyon mo? Mukhang hindi biblical. Anong hindi biblical? Nabasa ko yon sa Bible, 21 beses nabanggit sa Bible. Yung born again, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, at iba pa, ilang bisis lang yan nabanggit sa Bible. Ano nga ang pangalan yun? Circumcised Christian Church. Nasa Acts chapter 15, verse 1. Unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Parang sa born again din. Not unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. O di ba? Parehong nababasa sa Bible, kaya huwag ninyo akong patotsadahan sa relihiyon nyo. Mas maraming bisis itong mababasa sa Bible Old and New Testament. Kung 10% cash ang kinukolekta nyo sa abuluyan sa akin, pwede lang 8% love offering. Tungkol naman sa tanong ni Idol Vert kung bakit ang Katoliko lang ang inaatake. Katulad ko ngayon, na bagong sulpot lang, natural lang doon ako kukuha sa mas marami at para magawa ko yon, sisirain ko ang mga doktrina ng Katoliko from head to foot, from erection to resurrection, from womb to tomb. At ang sarap naman atakihin ang mga Katoliko dahil hindi mangangaway, dumedepensa lang, hindi katulad ng mga sulpot din ay kinakarir talaga at madalas mag-ad hominem sa debate. Hindi din natin masisi dahil matindi din ang pangangailangan. Disclaimer muna tayo mga bro. Ang pagsasadulang ito ay gumamit tayo ng virtual na personalidad, may ibang kilalang tao para maivisualize ang nilalaman ng istorya. Pero ang mga konteksto nito ay hango po sa mga video ang ating nakalap sa internet. Shout out po sa mga nagmamay-ari ng mga video nating bigyan ng pagsasadula. Kudos po sa Catholic Faith Defenders na nag-aabang ng mga kasinungalingan at akusasyon para maipaluwanag sa kanila at lalo na sa mga insunisenteng Katoliko. Papakita na lang natin mabilis sa screen. Sila ay nag-anyaya ng mga katanungan na kahit anong topiko from revolto to purgatorio, online or personal. Kung mayroon man kaming pagkakamali sa magisterium sa Catholic Church, maaari lang po nasabihin nyo sa comment section. Maraming salamat sa inyo at sa YouTube. Okay, back to the question. Bakit ang Katoliko lang ang pinagtulungang siraan ng mga Protestante tulad ni Eli Soriano at bihira lang sa kanila ang nagsisiraan? Bro, Sok, anong punto di vista mo? Unang-una, balik muna tayo sa Apostles' time, ang foundation sa ating religion. Si Pedro ang binigyan ng susi kung ano ang kanyang pinahintulutan dito sa lupa, pinahintulutan din sa langit, at ang authority na yan ipinasa from one bishop to another. And the latest is Pope Francis. In this case, I am establishing the true church and no other than the Catholic Church established 2,000 years ago, confirmed ni Eli Soriano yan as half-truth. But the other truth ay hindi niya kayang banggitin that Jesus Christ is the founder. Ano pang katibayan, Brad Sok, na si San Pedro ay isang Katoliko? Maraming katibayan, pero ang mismong labi ni San Pedro na nakalibing sa ilalim ng mesa ng Vatican. Lahat ng mga apostolis, maliban kay Judas, ay nandun nakalibing sa mga nagkalat na simbahang Katoliko. Kung tutol sila, kailangan namang magpakita sila ng ibang kasinungalingan. Ipapakita natin ang mga picture yon. Kung may katanungan at pagdududa, pwedeng naman ninyong i-research sa internet. Bihira ng ignorante ngayon, pero mayroong ignorante pero sinasadya ang pagka-ignorante. Noon pa man mayroon ng mga nangaral na labag sa tinuturo sa mga apostolis. Unang Timoteo Kabanata 1, talata 20, at siya ay si Himeneo na isang kilalang tao sa simbahan sa Efeso.
Nagpalaganap siya ng maling mga turo, lalo na tungkol sa pagkabuhay o resurrection. Nagpasiya si San Pablo, ibinigay niya si Himeneo kay Satanas. Ang gawaing ito ay isang uri ng excommunication. Aba, tuwang-tuwa si Satanas. Meron bang iglesia si Satanas? Mayroon. Itong yung High Wizard sa World Church of Satan, pwede ninyo i-research, nandoon naman ang pamagat sa YouTube. Ayon sa kanyang kwento, mayroon nagbigay sa kanya ng medalyon at doon na nagbago ang kanyang buhay. Pinahirapan ba siya, Dok? Tulad ng makita natin sa exorcism na magkasakit muna at kahit pupunta sa ospital ay walang findings. Wala siyang paghihirap, lahat ng kahilayan ay ginawa niya. Meron pang ritual sa abortion. Kakaiba ang kaniyang sitwasyon dahil sure na siya kay Satanas, hindi siya pinahirapan. Mayroong video mula kay Brother Romer, isang member sa Exorcism and Deliverance Team, kung bakit ang nasa demonyo ay hindi nagambalain at pinahirapan. Kasi mayroon tayong tinatawag na indirect attack ng demonyo, tsaka direct attack ng demonyo. Kapag, for example, yung sa mga yung sa mga politician, bakit wala silang retaliation? Bakit yumaman pa sila? Sa halip tayo na sumunod sa Diyos, ang daming ginawa natin pagdarasal, pero naghirap pa rin tayo. Parang akala natin walang aksyon ng langit. Pero bakit itong mga tao na to na wala na nangungurakot, bakit hindi sila binigyan ng sakit ng Diyos? Bakit mayaman na mayaman sila? Sobrang-sobra pa nga. Meron na nga sila, kukuha pa rin ng iba, kukuha pa rin ng yaman. So, ibig sabihin yan, indirect attack ng demonyo. Hinayaan sila ng demonyo na magkaroon ng yaman na galing sa kanila. Yun po ang nakakatakot. Bakit? Hindi bibigyan ng demonyo ng sakit yung mga yon na gumagawa ng kasalanan. Bakit? Alam na ng demonyo na nasa kamay na nila yung tao na yon, kaya ayaw nila na bigyan ng sakit para kapag bigyan nila ng sakit, baka bumalik sa simbahan. So, hayaan nila na maranas nila yung karangyaan na galing dun sa mga demonyo. So, delikado po yun. Kaysa mga tao na naghirap ng patas. Pero, ang daming pagsubok sa buhay. Pero, anong nangyayari? Tumibay yung pananampalataya nila. So, ang pinakadelikado po yung indirect attack ng demonyo kasi hindi natin alam na hinayaan na pala tayo ng demonyo kasi nasa kamay na tayo ng mga demonyo. So, kapag direct attack yung makakabawi tayo eh. Kapag may atake yung demonyo, doon tayo kakapit sa Diyos. Yun ang pinaka-importante kasi nalalaman natin na nagkakamali na pala tayo. So, babalik ako sa Diyos. So, mga kapatid, huwag po natin pairalin yung Balik tayo sa katanungan ni Idol Vert Bradsok. Bakit ang Katoliko lang talaga ang paboritong pinagtulungang sirain ng mga sekta from head to foot? Hindi ko masabi ng diretsuhan, pero magpakita muna tayo ng kunting video. Dati na, pinagin ni mawala. Pinagin dahil ay na siya ang puaan ng inyong na inahan. Kay grabe na ka-powerful. Siya rin makapil dinamo dahil. Pero saryuhulin ako kadadlaw. Ayaw yun Darwin. Kay ma-torture yun ni ma. Si Mami rin bahala niyo. Tarong adlaw. Ano sa simbahan? Hello! Why simbahan? Na-torture naman. No! Only Satan! Only Satan! Only Satan has one my God! Only Satan has one my God! Understood! We will pray for solemn exorcism. No way. Are you afraid of the solemn exorcism? No, yes, I am afraid of that prayer. Why? No, please, Darwin, no. Please, Darwin, no. Darwin, no. We will start now, the solemn exorcism. No, I say no.
You know, no one can love of this body, no one can love. Only Satan and his demons love. Makita sa video na ang demonyo ay walang galang sa pari. Pareha sila ng paniniwala ni Soriano at sa ibang protestante na hindi daw tawaging father ang pari. Huwag nating tatawaging ama ang sino man tao sa lupa. Isa lang daw ang tatawagin nating ama, yung ama na nasa langit. Si Soriano at ibang protestante kinamumunghian ang cross, samantala ang demonyo ay masaksaktan sa cross. At si Soriano ayaw nilang maniniwala sa mga sacramentals. Pero ang demon-possessed ay nasasaktan sa sacramentals, like holy exorcised water. Mayroon pa rin silang common denominator, ayaw sa cross at sacramentals. Ang holy water talaga yung galing sa langit, galing sa Diyos. Habang ang demonyo ay takot ni Santa Maria, si Soriano ay walang galang kay Santa Maria. Pinaparatangan pa si Santa Maria na Diyos ng Ginawang kagaguhan kay Maria yan, ginawang Diyos ng awa si Maria. Kagaguhan kay Maria yan, ginawang Diyos ng awa si Maria. Anong connection ni Soriano sa kademonyuhan, Brad Sok? Ang di mabilang na pagsisinungaling at paratang niya sa simbahan at ang similarities niya sa kaugalian ng demonyo tulad ng hindi maniniwala sa cross na siyang ding kinatakutan ng demonyo, ang pagwalang galang sa pamamagitan ng pagparatang ni Maria na Diyos ng awa, ang pagkahindi maniwala sa mga sacramentals like holy water ay siyang kinasiyahan ng demonyo kasi masasaktan ang demonyo sa mga sacramentals. Sa exorcism pa lang, makikita mo ang kanilang similarities. Maliban na lang siguro kung gumawa din sila ng sariling exorcism, which is very impossible. Bakit imposible silang gumawa din ng exorcism, Brad Sok? Dahil ayon sa mga exorcist tulad ni Father Darwin, very legalistic ang demonyo, hindi maniniwala ang demonyo kung ang exorcist o ang deliverance team ay may kasalanan at hindi nag-confess. Sasabihin lang ng demonyo, bakit ako aalis? Ama mo, ako anak lang kita. Baka mag-retaliate pa sa iyo ang demonyo. At paano nila i-bless ang mga sacramentals? At papaano sila magdasal ng rosaryo ni Mama Mary? Nasabi pa ng demonyo nang tinatanong kung takot ba sila kay Mama Mary, we are trembling in fears. Ayun sa nagbulong sa akin na ang Juan 8:44, ang sinungaling daw ay mga anak ng Diablo dahil ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. Correct, Long, pero ang pagbasa mo ng talata ay mali. Ang karakter ng Diablo ay umaatake sa simbahan o mga tao na nagdala ng cross, ang ibig sabihin sa mga Katoliko. Kaya ang kampo ng Diablo o ang mga alipures ng Diablo ay umaatake sa Katoliko, hindi umaatake sa kapwa niya alipures. Mababasa yan sa Matthew chapter 12, verse 26. Kung si Satanas ay nagtataboy kay Satanas, siya ay nagkakabahabahagi sa sarili. Paano nga tatagal ang kanyang kaharian? Kung nagkaharap lang sana sila Father Darwin at Bro Ile sa discussion sa live ng Dating Daan, mahayag talaga sa madla kung sino ang sinungaling sa kanila o kung sino ang nasa demonyo. Kasi pinaratangan ni Soriano si Father Darwin na sinungaling. Kung natatandaan niyo po, may sinabi si Brother Eli Soriano na si Father Darwin daw, sinungaling. Reverend Father daw, sinungaling ka. At dahil Takot nga ang demonyo kay Father Darwin. Si Eli Soriano pa kaya, hindi pa ba obvious sa'yo, Ma'am Ivana, na ang demonyo ayon sa mga videos ay hindi na komportable sa anumang mga sacramentals? Tulad ng holy exorcised water? Aba, mas lalo na ni Father Darwin na siya ang Corpus Christi. Like Christi, ano nga ba yon? Basta may Christi yon, na ang ibig sabihin, representante ni Kristo sa lupa. Para mapawi ang inyong mga haka-haka, magbasa tayo ng talata. Ayon sa Santiago 4 na versikulo 7, ito ang mababasa, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya'y lalayo sa inyo. Kung nasa Diyos ka, lalayas ang Diablo sa inyo. Labanan ang Diablo at siya'y lalayo? Kung ganun madayag na sa kanilang dalawa kung sino ang sa Diyos at kung sino ang sa Diablo. Isa pang characteristics ng demonyo ay takot sa taong mataas ang humility tulad ni Mama Mary at ni Father Darwin. At ang demonyo ay kumakapit sa mataas ang pride, kaya sa Katoliko mayroon tayong 7 mortal sins at kasama dito ang pride na kailangang i-confess. Kaya pala hindi makaharap si Soriano kay Father Darwin, umiwas hanggang sa
Pero nandoon pa rin ang mga video niya sa pag-aatake sa mga Katoliko. Naintindihan ko na kung bakit ang karamihan sa panunuligsa ay sa Katoliko. Dahil kung sa kapwa niya non-Catholics ay baka sabihin, bakit ka umatake sa amin, pareha lang tayong protestante, magkasama lang tayo At panay atake talaga, kunting verse lang sa Bible ang karugtong atake na sa Katoliko. Ma-connect natin yan sa Revelation 10, 12 KJV na ang demonyo ay pinaratangan ang simbahan araw at gabi. Ang hula ko nga, Dok, pero hindi ako propeta, ha? Ako'y isa lang hamak na anghel na galing sa hilaga. Serious na, Dok at mga kapatid. Sa palagay ko lang, hindi concern si Bro Eli sa spiritual salvation ng kaniyang membro. Mas concern siya na dumami ang kaniyang membro. Dahil sa music, abuluyan ng kapatiran, pero hindi na raw abuluyan ng tawag doon, kundi tukahan na. Ako na naman ang magpapakita ng video, mga bro. Baka sakali naman na ang membro ni Bro Eli lumipat na sa aking samahan, Circumcised Christian Church. Pero bago ang tukahan, ang paninira muna niya sa Katoliko na marami daw ang bayaran sa mga sakramento. Sayang kulang-kulang ang video na pinadala sa akin ng kaibigan ko na patay kay Soriano. At ang iba ay hindi ko nahanap. Sige na lang ito na. Verbo del Espiritu Santo. Sagot ng sakristan. Amen. Hindi naman sinabi, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espiritu Santo, medyo Kristiyano o medya Kristiyano. Para pagka kumumedya pa lang ng binyag, pagdating ng kumpil, saka lang makukumpleto. Wala namang ganun sa Biblia. Wala nga kumpil sa Biblia. Pero, nagbayad ka na nung binyagang ka, magbabayad ka pa lang kumpilan ka. Pag ikaw ay tumanda at nagkaroon ka ng kasintahan at gusto mo na lumagay sa magulo, magpapakasal ka, magbabayad ka na naman sa kasal. Pagka minalas-malas ka at nakatatlong buwan ka nagpuyat, na hindi ka kumakain, ay mamamatay ka, magbabayad ka na naman uli ng padapit. Dapit ang tawag doon ng matatanda nung araw. Pag natuluyan kang namatay at hindi tumalab yung dapit, patay ka. Dadaling ka ngayon sa pibindisyonan ka, ipagpapamisa ka, magbabayad na naman uli yung kamag-anak mo para sa'yo. O edi nailibing ka na sa awa ng kapalaran. Pagka napanaginipan ka ngayon ng asawa mo, napanaginipan ko po si Kulas. Naghihirap ang kaluluwa sa purgatorio. Kailangan Ang ibig sabihin ni Bes, marami daw bayaran sa Katoliko. At ito yung galing sa punto por punto na ubusan na raw ng pera ang kapatid ng asawa ng co-host dahil sa... Kasi itong sister wife ko tsaka yung mga kapatid niya, mga MCGI. Ngayon, itong kakambal niya mismo, MCGI pa rin. Hanggang ngayon, lagi sila nag-uusap pero hindi na sila nag-uusap tungkol sa relihiyon nga dahil napipikon siya pagkat natatanong. Ngayon, lagi walang pera ngayon yung kakambal niya na MCGI. Ilang klase ba yung pag-aabuloy dyan? May alay-alay pa. Katatakot, bro. Katatakot. Ano? May captive market pati negosyo nila. Dapat suportahan mo. Yun na nga. Hindi lang ang abuloy, talagang tukahan. Tukahan dito. Tukahan ka na ganyan sa'yo. O tutukan, captive market, tapos negosyo nila, dapat bilhin mong produkto, gano'n, may mga sabon, kung ano-anong mga produkto galing sa Palit Sentral. Talagang, sila kulto. Dapat, huwag kang magreklamo kasi sa Diyos yun. Gano'n ba yan? Kaya kung ng pera, pero sinong signatory at sinong pwede gumastos? Si Brother Eli. Hindi, wala na si Brother Eli, namatay na yon. Hindi nga, I mean before. Di ba? Pero sa Diyos daw yon. Pero sinong gumagastos nun? At kanino nakapangalan yon? O sa Church of God ba? Sino presidente na... Hindi, wala nang transparency. Hindi pa rin dito sa atin sa Katoliko. Mayroon talagang ganito. Mayroon nakapost na ganito. Kaya pala may aral si Soriano ng urine therapy. Mauubusan kasi ang membro. Mas matindi ito. Ito na yung tukahan. Milyon ang usapang tukahan dito. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 membro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Mahigit naman tayo sa 20,000.
tigi 1,000 lang, meron ng 20. Sinusumbatan niya ang mga nag-aabuloy na pero nabalitaan niya may pera pa pala. Meron na nagpapasalamat eh. Nakabenta ng lupa, kulang na 1 milyon eh. Nagpasalamat, 10,000 lang iniabot eh. Ugali na niya na magsabi ng halaga na gusto niyang ibigay ng kanyang miyembro. O, pag-isipan niyo mga kapatid, baka gusto niyo ko tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigi-tigi 1 milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kay kapatid na Sally. Oh. Amen. 1 milyon kay kapatid na Vic. Oh, 2 na yun. Oh, Oh. 1 milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? Oh. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? Wala na. Tamo kalahati na. 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Oh. Ilan na? 9 na. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 na. Tamo, dali. Kapag wala ng perang maibigay, ipinagsasanla ang mga miyembro. Para patunayan ko sa inyo ang mabuting layunin ng aming kalooban. Ako hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako, magsanla tayo, babayaran pa namin. Dahil aanin mo yan, madadala mo ba yan sa langit? Kapag talagang wala ng pera, ang miyembro... Kaya bes, o sa iyong mga supporters, huwag nyo namang pahirapan ang membro nyo. Sa akin, payag na ako sa 8% love offering sa 1 milyong nyong tukahan kung tinto na ako roon. Kudos pala sa mga may-ari ng mga video. Nakatulong ito sa aking Circumcised Christian Church. O lipat na kayo sa akin, ako ang anghel sa... Hoy, tama na. Magpaalam na raw tayo. Pero bakit, Blade, hindi Bible ang dala ng anghel mo? Di bali na, mag-apply na lang ako sa'yo ng collector, ha? Okay, salamat sa aking mga inanyahang mga virtual guest at sa aking mga friends na nagpadala ng mga videos ni Eli Soriano para ating makilates at magawa ng video na katulad nito. Pagpasensyahan nyo lang po kung mayroon man akong nasaktang damdamin, pero it's only a scratch on the surface. Ang pinapahalagahan natin ay ang ating kaluluwa na di masaktan sa walang hanggang. Paano malaman ang tunay na aaniban? Ang sagot? Kapag ang demonyo ay takot sa cross, takot ni Santa Maria, takot sa mga sakramento, walang galang sa pare, matorture sa pagbalik-balik na dasal sa rosaryo, at galit sa mga magpakumbaba, yan ang tunay na demonyo. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan, kung ang pagdipinsa sa mga Katoliko ay kayo'y nasaktan, hindi nyo rin ba naramdaman kung gaano kasakit din na kami paratangan sa kasalanan na ikaw lamang ang may alam? Hanggang sa muli, please don't be discouraged to subscribe, like, and share.